Bumabalik ang PTV Balita ngayon. Hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga miyembro ng Kongreso na agad na ipasa ang 2026 national budget. Sa budget message ng Pangulo, kinakailangan aniya ng pagtutulungan para mapaghandaan ang pagtupad sa isang bagong Pilipinas. Sa kabila nito, bagaman naka-recover na sa pandemic, marami pang kailangang ayusin sa bansa. Kaya't kinakailangan aniya na magtulungan para masiguro ang masaganang kinabukasan ng mga Pilipino. Kamakailang na isumite ng Department of Budget and Management ang 6.793 trillion pesos na National Expenditure Program sa House of Representatives. Naglunsad ang Department of Transportation ng Special Discounted Beep Cards para sa mga estudyante. Simula Setyembre, mabibili na ng mga estudyante ang bagong beep card na may otomatikong 50% fare discount para sa MRT at LRT. Hunyo nitong taon nang taasan ng DOTR ang discount sa mga estudyante sa 50% mula sa 20%. Maaari pa ring makakuha ng diskwento sa single journey ticket. Kailangan lang ipakita ang isang valid school ID o proof of enrollment sa ticket counter. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, nasakmit sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency Conpidea sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, uguman pang law enforcement units ang kapin usa ka kilo sa gituang shabu atol sa usa ka buy-bust operation sa Purok Nursery, Barangay Making, Parang, Maguindanao del Norte natong Agosto 11 ning tuiga. Nadakpan sa operasyon ang duha ka high-value target nga gilang sila alias Kintang, 27 anyos, usa ka mag-uma og residente sa Talitay, Maguindanao del Sur, ug alias Alinora, residente sa Kabakan, Cotabato. Dini na kumpiska ang 20 ka pakete sa gituang shabu, buy-bust money ug uban pang personal nga gamit. Mag-atubang sila sa kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gilusad na adlaw nga Martes, Agosto 12 ning tuiga ang ika-11 nga edisyon sa Durian Festival sa Davao City, subay sa nagaparayong selebrasyon sa Kadayawan Festival 2025. Gimo kini sa pagpanguna sa Department of Agriculture, Durian Industry Association of Davao City ug sa lokal nga kagamhanan sa syudad. Dinigyatagan og higayon ng mga mag-uma ug mga tigpamaligya og durian nga ma-display ug mabaligyang giilang King of All Fruits sa mga residente og bisita sa syudad. Hinuon pag-angkon sa durian sector sa syudad nga dunay pag-ubo sa supply karon sa durian nga epekto sa pabag-ubag o karon nga lakat sa panahon. Busa sa karon magdula sa 200 hangtod sa 250 pesos ang kilo sa durian nga mapalit dinhi. Gawas sa durian aduna sa mapalit dinhi nga ubang mga prutas sama sa marang, avocado, rambutan, lanzones, pomelo ug uban pa. Ginapahigayon ng 11th Durian Festival sa Fountain Court sa Mall sa Lanang ning syudad ug mulungtad hangtod Setyembre 14 ning tuiga. Ug mo kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.